Hi guys! So, ngayong araw, mag-aantay tayo ng braid ko from Boracay. Ano to siya? Sunday, hindi pala. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 5 days na. 5 days na siya. So, i-ano natin, kukunin kasi nakakahiya na sobra. So, habang habang nagbabaklas tayo ng braid, mag-story time muna tayo kasi wala akong magawa. At baka sabihin ng iba manol tayo, manol. Manol is a Hiligaynon word for ano to? Hindi ko alam kung anong manol sa Tagalog. Basta parang, alam mo yun, parang hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Kaya, hindi niya kinukuha. Ganun. So, yun nga guys. Ang story natin ngayon is about stress. So, stress. Ano nga bang stress? So, ang dami kasing definition ng stress. So, hindi ko alam kung ano yung una or ano talaga yung pinaka-top na meaning ng stress. Sure. Pero yung stress talaga, yun nga guys, yung mapapayo ko lang po regarding sa stress is huwag nyong ibigay sa ibang tao. Like, huwag nyong hayaang, alam niyo yun, ma-stress yung ibang tao dahil sa inyo. Kasi, iba yung dulot ng stress sa katawan natin. Lalang-lalo na sa isip natin, at saka syempre, physically. Yung stress is pinapahina din yung, alam mo yun? Yung immune system natin. Kasi nga, pag na-stress ka, nawawalan ka na ng gana sa buhay, malungkot ka na lang palagi, parang nawawalan ka na ng rason para mabuhay. Kaya minsan, lalo na sa mga loved ones natin, once na na-stress sila dahil sa atin, parang isa na rin tayo sa mga magiging rason kung bakit sila mawawala or bakit sila magkakasakit. Kaya be careful guys, kasi sa experience ko sa ate ko, yung in my own opinion, yung stress talaga yung isa sa mga rason kung bakit siya, alam mo yun, nagka-cancer. Stress sa buong family namin, lalong-lalo na sa amin ng mga kapatid niya. So, feeling ko kami talaga yung rason bakit siya nagkasakit at bakit siya na wala sa mundong ito. Na kakapaghinayang man yung buhay niya, pero wala na tayong magagawa, wala na kaming magagawa. Nangyari na ang mga nangyari. So, yun lang. Nagka-cancer kasi siya guys. Breast cancer. And 2 years siyang nagka-cancer. Then after 2 years, nag-back down na yung body niya, yung katawan niya, hindi na kinaya. At yung cancer cells is kumalat na sa buong katawan niya, sa ulo niya, sa buong katawan niya, sa lungs, sa tiyan, meron ng mga cancer cells. Kaya hindi niya na rin nakayanan at bumigay na talaga yung katawan niya at ang isip niya. So, this year lang siya nawala guys. Kaya yun yung reminder ko sa inyo na as much as possible, huwag niyong bigyan ng rason, huwag kayong gumawa ng rason para ma-stress yung mga taong minamahal niyo. And as much as possible, kung pwedeng
alam niyo yun, maging rason ka para sumaya sila or mag-enjoy sa buhay, is gawin yun na para walang pagsisisi na mangyayari. Pero kahit anong, alam mo yun, kahit anong isip mo na sana ganito na lang, sana ginawa ko to, wala nang mangyayari guys, hindi mo na maibabalik yung oras. Kaya yung kaya mo na lang gawin is mag-move on, and syempre wag nang ulitin yung mga nangyari or yung mga ginawa mo na dapat hindi mo ginawa. Kasi nga kawawa yung tao na nai-stress sa mga ginagawa mo. Then, payo ko din sa mga taong stress na sa buhay. Guys, life is too short para ma-stress. Alam niyo yun? Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan yung last days natin. So, dapat happy lang. Dapat, enjoy lang yung buhay. Mas piliin nating maging masaya kaysa maging malungkot. Alam nyo, yung ate ko na yun yung pinaka the best na ate sa buong universe. Kasi, nagtrabaho yun, batang-bata pa, like around, actually, mula nung nagkamuwang yata siya, nagtrabaho na siya for our family. Ako yung bunso, siya yung pinakapanganay sa aming mga babaeng magkakapatid. So, siya talaga yung, alam niyo yun, nagbuhat ng pamilya namin. Siya yung nagtrabaho para makapag-aral kami. Siya yung nagtrabaho para makakain kami ng mga pagkain na hindi namin makain. Siya yung nagtrabaho para may pambili ng mga gamit, pambili ng gamot. At alam mo yun, nagawa nga niya, pero hindi naman siya, alam mo yun, totally na naging masaya kasi nga masyado niyang inuna yung pamilya namin, ang pamilya niya, mga kapatid niya. So, lalo na sa mga, isa siyang OFW. So, sa mga OFW na yan, sa mga OFW dyan, be strong at unahin nyo yung sarili nyo bago yung family nyo. Hindi siya selfish siya pakinggan, pero napaka the best na advice yan sa ating mga OFW, kasi naging OFW din ako, pero for 8 months lang. Yun nga guys, unahin natin yung mga sarili natin bago natin isipin yung ibang tao or ang pamilya natin, kasi once na yung katawan na natin yung bumigay or yung isip na natin ang bumigay, hindi na natin sila matulungan. So dapat love yourself first, take care of yourself first bago ang ibang tao, kasi wala namang gagawa nun kundi tayo lang. Kaya ngayon guys, stress is dapat iniiwasan. Stress dapat hindi yan option, kundi dapat lagi siyang wala sa buhay natin. Minsan tayo lang din naman yung rason, or tayo lang din naman nagbibigay ng rason para may stress tayo. Kaya be happy lang guys. Pero ngayon na-stress talaga ako sa buhok ko. Oh my God. Alam nyo ba guys, nagbayad yung husband ko nito like 200 or 300 pesos para lang sa ganito. Tapos my gosh, hindi ko nga sana kukunin to like for 1 month para masulit ko talaga yung 250 na binayad ng husband ko para dito. Alam niyo na, ini-spoil tayo ng husband natin, so be grateful na lang tayo. At hindi tayo nakapag-asawa ng lalaking cheater o yung lalaking, alam niyo yun, pasaway. Kaya thanks to God pa rin at nakapag-asawa tayo ng hindi nagbibigay ng stress. Lucky! Thank you po. Thank you for watching.